ginamit ng presidente ng impyerno, mga kababayan. Yung pangalan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ginamit pa niya sa politika. Para ma-justify, mga kababayan, yung pag-iwas niya sa kanyang pananagutan. Sino maniwala sa mga sinasabi niya na pati si Lucifer sa impyerno gusto niyang i-dethrone? Magakuan niya ang kinaladkad ninyo sa impyerno. Pagdating sa impyerno, ako ang presidente. Grabing pagnanasa po sa pagiging presidente. Gagawin niya talaga ang lahat para maging presidente kahit po hindi sa Pilipinas, kahit sa impyerno. I-dethrone niya, mga kababayan, si Lucifer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kinastigo, mga kababayan, ni Attorney Barry Gutierrez si Sara Duterte. Kasi ngayong araw na to, December 11, mga kababayan, dapat si Sara pumunta po sa NBI. Pero talagang matigas ang ulo po. Walang pagrespeto po sa ating mga institusyon. Di daw siya dadalo. Wala pang wala pang statement yung National Bureau of Investigation. Siyempre, yung NBI po, tulad ng dati, maghihintay po. Maghihintay sa wala. Iniipon lang, mga kababayan, ng NBI yung mga pagkakamali, yung mga pag-aabuso, pagkakamali, pagmamalabis, mga kababayan, ni Sara Duterte. All the legal remedies, mga kababayan, available. Kasi yung iniiwasan ng ating gobyerno, yung malabel po na ang ating gobyerno po is out to persecute the Dutertes. Kasi yan po ang yan ang linya ng propaganda ng mga Duterte. So hindi po ayaan ng ating gobyerno na magtagumpay ang kampo ng mga Duterte sa kanilang mga propaganda na fa-victim. Tama ba? O ngayon, in other stories, yung Sandigan Bayan, mga kababayan, muling ibinasura yung kasong Ilgaten laban sa mga Marcoses, pati yung kanilang mga co-accused, si Danding pagkatapos si Enrile. Ayan ba? Court Janks Ilgaten Wells, Raps versus Danding, Enrile, Marcos Copol. Yan po yung Sandigan Bayan. So makikita ninyo, mga kababayan, ang pagkakaiba ng personality ng mga Marcos tapos Duterte. Ang Marcos po, pag kinasuhan, hinaharap ng maayos. Hindi po sila umiiwas sa mga kaso. Di magkaso nga anya kayo. Napakaraming kaso po yung final sa mga Marcoses. 930 cases po. Final po dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa, sa Amerika, pati sa Switzerland po. Makikita ninyo dito ang totoong maisog. Tumitindig po sa katotohanan. Di ba? Hindi umiiwas. Pero si Inday, saka si Digong, ang daming palusot. Kung ano-anong palusot, mga kababayan, para investigasyon pa lang ito ng National Bureau of Investigation, ang daming palusot. Lalo yung sa Congress po. Kaya nagsuffer, mga kababayan, ng consequences ng mga maling desisyon, maling gawa, yung kanyang mga opisyal ni Sara Duterte. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na din po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya.
Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik po tayo dito sa ating programa. Sagutin ko muna pala yung nag-message. Kasi nagagalit po, ang dami ko daw na komersyal. Yung komersyal po ng YouTube, wala man pa akong control dyan. Hanap mo yan ng YouTube. Ngayon, kung may mga advertisements po ako, pagpasensya na po ninyo. Kasi yan din yung aming hanap buhay. Pag media po, saan kayo nakakita na telebisyon? Pati nga gobyerno, government television, may komersyal. Pag walang komersyal po, saan kami kukuha ng pansildo namin para ibuhay sa aming pamilya? Di ba pa? So ang media po, negosyo, hanap buhay. Sa panonood po ninyo ng aming mga programa, wala man kayong bayad, di ba? So ang bayad, para patuloy kami na makapag-lingkod sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng tamang mga impormasyon galing po sa mga advertisers. So naintindihan na po ninyo. Kaya lahat po ng TV stations, radio stations, pati dyaryo, pag nagbasa kayo, kahit dito sa social media, pag inopen ninyo yung mga pages ng Philippine Star, Inquirer, Manila Bulletin, etc., etc., lahat po may komersyal. Kasi dyan po sila kumukuha ng pangsweldo nila sa kanilang mga empleyado. Naintindihan na po ninyo kung bakit maraming komersyal. Yung YouTube, ganun din po. Pero yung komersyal po ng YouTube, wala kaming kontrol. Kaya wag na kayong magalit. Ngayon, balik tayo dito sa ating kwento. Ito yung sabi ni Barry Gutierrez. Kinastigo po si Sara. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Barry, Islam Sara for avoiding probes despite welcoming impeachment cases. Mahilig po sila sa double talk. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Welcome daw yung impeachment. Natutuwa daw siya mga kababayan kasi finally final na nila. Doon pa nga lang po sa committee investigation ng good government and public accountability, hindi niya masagot yung mga tanong ng mga congressmen sa impeachment court pa. Iniiwasan nga niya yung mga tanong, pati ng kanyang mga kasama. Pagkatapos, sasabihin niya, welcome yung sa impeachment. Di wow. Tapos, dito sa tama yung punto ni Barry Gutierrez. Sa imbitasyon mga kababayan ng NBI, iwas posit si Sara. Yan Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson for former Vice President Leni Robredo, criticized Vice President Sara Duterte for her statements regarding the impeachment complaints filed against her. Sabi ni Barry Gutierrez, para daw maayos na masagot yung mga akusasyon. Pero sa investigasyonan niya sa Kamara, hindi humarap. Sa patawag ng NBI, hindi daw dadalo. Hindi nga dadalo. Mga kababayan, si Sara ngayong araw na to, inuubos yung pasensya ng National Bureau of Investigation. Sabi ko nga, pinaglalaroan ni Sara ang NBI. Sa tingin po natin mga kababayan, hindi palalagpasin ito ni NBI Director Jimmy Santiago. Si NBI Director Jimmy Santiago, retired judge. Alam ni Judge Santiago ang kanyang gagawin. Huwag na nating pangunahan si retired Judge Santiago, NBI Director, kasi alam niya yung kanyang trabaho. Yan po yung sabi ni Sara. Well, mabuti na rin yon na mayroong impeachment cases para kung anuman yung mga akusasyon nila ay maayos natin na masagot. They can always try. Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin ang plano ng Diyos pa rin.
yung nasusunod. So, man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Ginamit pa sa katarantaduhan niya yung ginamit ng presidente ng impyerno, mga kababayan. Yung pangalan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ginamit pa niya sa politika. Para ma-justify, mga kababayan, yung pag-iwas niya sa kanyang pananagutan. Sino maniwala sa mga sinasabi niya na pati si Lucifer sa impyerno gusto niyang i-dethrone? Magakuan niya ang kinaladkad ninyo sa impyerno. Pagdating sa impyerno, ako ang presidente. Grabing pagnanasa po sa pagiging presidente. Gagawin niya talaga ang lahat para maging presidente kahit po hindi sa Pilipinas, kahit sa impyerno. I-dethrone niya, mga kababayan, si Lucifer. Yan si Sarah. Hindi daw a-attend sa investigasyon ng NBI kasi mag-attend siya ng Thanksgiving with the media. Pagkaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko ay pwede namang hindi pumunta, pwede namang mag-submit na lang ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na may activity sa December 11. Ang pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, pauwi na rin ako dito sa Davao para maglibing dito sa uncle ko. Lantaran pong panginginsulto sa NBI. Bala ka na po, Judge Santiago. Alam mo na ang batas. Judge ka po eh. Tiwala ang ating mga mamamayang Pilipino na kayang-kaya mo yang bratinilang yan. As you said, no one is above the law. Di ba? Paano? Yung mga Duterte po, feeling nila sila yung mas mataas sila sa batas. Sila yung batas dito sa mundo. O ngayon, yung barkada ni Sara Duterte, si Amy Marcos, nag-deny. Ibigay ko na rin ito sa inyong balita. Nag-deny si Amy na siya yung nasa likod ng plot na ikudita si Chis Escudero. Na booking. Nilik, mga kababayan, sa media. Yan ang strategy para hindi matuloy. Di ba? Yan o. Amy denies alleged plot to oust Chis as Senate President. Sabi ni Amy, fake news. Galing daw Congress. Bakit? Amy Marcos said, questioning the origin of the speculation, which reportedly came from the House of Representatives. The House is currently handling 2 impeachment cases against Vice President Sara Duterte. A source cited by Filipino Star ngayon claimed Villar has the backing of Marcos and several senators including her son, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo, Robin Hood, Padilla, Bong Revilla, Loren Ligarda, and Mig Subiri. Deny to the bone si Amy Marcos. O ngayon, sabi ko nga po, para madili na lang po, simplihan na lang natin yung mga actions. Yang mga senador and any politician for that matter, hindi man natin makokontrol ang kanilang pag-iisip at ang kanilang gustong gawin. Ang pwede nating kontrolin yung ating mga actions din, yung sarili nating mga desisyon din sa buhay. So pag nagdesisyon yung mga senador, majority alimbawa, or the required number, 8, inakwit po si Sara despite of the voluminous evidences na nagpapatunay na binulsa po yung that's the term used by Congressman Paulo Ortega ng La Union. Binulsa yung pera ng bayan. Kitang-kita po sa mga picking receipts. Ang nagbigay po ng ebidensya sa Congress, yung mga tauhan ni Inday. Nagka-ebidensya tuloy yung Kongreso. Sila yung nagsubmit po ng mga ARs. O ngayon, ang gagawin natin, mga kababayan, kasi di ba yung mga senador, senator judges ang tawag sa kanila. So ang desisyon nila pwedeng i-acquit, pwedeng i-convict. Yung mga kaalyado ni Sara, pag halimbawa in-acquit si Sara despite the fact na kitang-kita yung plunder na ginawa sa kaban ng bayan, then desisyon nila yon.
tayo magdidesisyon din mga kababayan. Kakastiguhin natin sila sa 2025 election. Yung mga electionist, senator na pumabor kay Sara, isa-shoot natin sa inidoro. The rest na mga senator na hanggang 2028 pa yung term nila, sa 2028, doon natin sila re-rishbakan mga kababayan. Tatanggalin natin sila sa Senado sa mapayapang pamamaraan. We will just exercise our right to suffrage. Hindi natin sila iboboto. Di ba? So ganun lang po. Tatandaan natin ang kanilang mga pangalan. Lahat ng kaalyado ng mga Duterte na pro-China. Kasi dito po sa kaguluhan ito mga kababayan, paniwala ng mga experts po, may hand dito yung China. They're trying to destabilize the Marcos administration because of the issue mga kababayan sa West Philippine Sea. Ang gusto ng China po, kaalyado nilang nakaupo para patuloy silang makapagsamantala. Ganon ang agenda. Kaya kailangan maging decisive po tayo. Kailangan po na focus tayo dito sa mga isyong ito at huwag tayong paiisa sa kanila. Tama po? O ngayon, ibigay ko na sa inyo itong kwento tungkol sa pagbasura ng Sandigan Bayan sa kaso ng mga Marcoses, ill-gotten wealth. So makikita ninyo ang pagkakaiba. Ang Marcos po, ang talagang totoong maisog, tapos may civility sa kanilang pag-uugali. Hindi sila nagwawala. Pag sila kinasuhan, pinagsabihan ng kung ano-ano, magnanakaw, wala lang. Hinaharap nila ang mga akusasyon. Pinatutunayan nila sa husgado. Kasi yun ang tamang binyo po. Madaling mag-akusa. Pero ang pagpatunay sa mga akusasyon, yung ang mahirap. So after long years, mga kababayan, of legal battle, ito na po ang result. Court Junks ill-gotten wealth, Raps versus Danding, Enrile, Marcos Copol. Yan po sa Sandigan Bayan. Ayan po, sabi dyan, the court's decision followed the government's withdrawal of the cases, citing ongoing negotiations for a compromise agreement and previous Supreme Court rulings. In a 34-page decision dated December 6, the Anti-Graft Court granted the government's motion to withdraw civil case number 0033-A and civil case number 0033-F. Itong civil case 0033-A alleged that Coangco, sa pakikipagsabuatan with then President Marcos, Imelda Marcos, and others use the Philippine Coconut Authority at saka yung Coconut Consumer Stabilization Fund to manipulate the acquisition of 72.2% ng First United Bank, later converted to United Coconut Planters Bank or UCPB, para daw sa personal gain. Yan yung naging aligasyon sa kaso. Civil case number 0033-F accused Coangco and associates of misusing coconut levy funds to purchase 2 blocks of San Miguel Corporation shares, violating the purposes for which the levy was collected. Ngayon, the government argued that both cases had already been dismissed with finality by the Supreme Court, prompting its withdrawal of the remaining claims for damages. The Sandigan Bayan treated the government's motion as a withdrawal under Section 2, Rule 17 ng Rules of Court. So sabi po dito, Plaintiff Republic, referring to the government, clearly and unequivocally states that it will no longer pursue the claims for damages in these cases. It is a Hornbook rule that it is not the caption of a pleading, but the allegations thereof that determines its nature, sabi po ng Korte. As no objections were raised during a July 2024 hearing, the Court granted the withdrawal and dismissed the cases with prejudice. However, civil case number 0033-A remains partially active due to an unresolved complaint in intervention filed by Subic International Air Charter. The court allowed ongoing negotiations for a compromise agreement between the Subic Air and the government.
The Subic Heirs Intervention in Civil Case number 0033-A seeks to protect its rights of interest potentially affected by the proceedings. The Sandigan Bayan emphasized its commitment to allowing the parties an opportunity to settle the matter. In the interest of substantial justice, this court shall allow the parties the opportunity to amicably settle Subic's heirs intervention in civil case number 0033-A. The ruling noted, civil case number 0033-F was fully dismissed with prejudice. Cleared na naman mga kababayan, panalo na naman po yung Marcos family. Nakita niya? Kaya yung mga hanggang ngayon tinatawag yung mga Marcoses na magnanakaw, niloloko na lang ninyo yung sarili ninyo. Tama po? Kung makikita ninyo ang pagkatao ng ating Pangulo, kahit tinambakan po ng mga kaso, kalmado lang po siya. Wala kang marinig na mga pananalita, pagmumura, pagwawala, kasi alam niya yung tama at saka naturuan ng tamang pag-ugali yung ating Pangulo. So tama lang mga kababayan na si PBBM ang ating Pangulo. Pero kung yung iba dyan, peligroso po yung ating bansa. Mapapahamak po yung ating bansa at yung ating mga mamamayang Filipino. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.